Kami. Hanging bridge. Pero iba na yung mga hanging bridge ngayon. Ano na siya? Kahit paano mas matibay kaysa noon. Eto po. Dito yan sa aming barangay sa Nabwa. Oh, kahit motor pala pwede dito. Kahit motor. Ayan po. Ayan. Uy. Umuuga-uga oh. Huh? Pero mas okay na to. Parang mas komportable na to kaysa nung una. Nako, ramdam talaga yung pag-uga nitong tulay. Sige. Punta kasi kami sa tabing barangay. In between itong tulay. Pero ano lang, maikli lang. Ayan. Okay yung may ganito. Daming kawayan dito sa gilid. Ayan po. Okay. Imagine na. Ilang metro lang. Dito na kami sa kabilang dulo. Doon kami nang galing. Ayun. Okay. Dito na kami. Agad andito na. Ang bilis. Umuuga siya ng konti pero hindi na masyado magalaw. Kaysa nung mga nadaanan ko mga ganyang hanging bridge. Nung bata pa ako talagang mas magalaw. Umuuga talaga. Ito matibay na siya. Ayan may solar pa para pag madilim, pag gabi, maliwanag dito sa daraanan. Okay, sige. May kamag-anak kasi kami na patay kaya pupuntahan namin. Last day ngayon. Dami kasi ng trabaho kaya ito lang yung time. Ayan. Time check, alas 2:20 na nga po mga kalakwatsa. Pag ganitong lugar, alam nyo naman, madalang yung mga sasakyan. Pwede dito yung may mga sarili kang motor, bisikleta o kaya sasakyan. Pero yung pang pasahero, mga commuters, mahirap talaga pag ganito lugar. Kaya imbes na maghintay kami ng matagal, halimbawa tricycle, naglakad na lang kami. Eto, di naman masyado mainit kasi may mga lilim naman ng kahoy. Tingnan niyo naman to lugar. Marami kaming nadadaan ng mga ayan, mga bamboo tree, kawayan. May mga bahay din dito. Pero nakailang metro na ba kami kakalakad? Kilometro na ata. Syempre, sanay naman tayo sa lakaran. Yung panahon na madalas pa kami maglakad nung time na nag-aaral kami. Ngayon, bihira na mangyari. Yun nga lang, pag ganitong walang sasakyan, kailangan maglakad. Huwag lang kaming habulin ng aso. Kasama ko yung pamangkin ng asawa ko, tsaka yung mga anak niya. Maglakad na lang kaysa maghintay sa sasakyan na matagal dumating. Dami ng kalye dito. Sa first time, pwedeng magkamali ng papasukan pagbalik. Naku, ayan, may aso. Ito yung place. Ayan. Ayan po. Ano to? Rice field. Palayan yung aming nadadaanan. Para di bali paminsan-minsan maglakad. Ang kakit ng dogs na daanan namin. Ay! Uy, ang daming dogs! Ako yan, so, parang native ya. Oo. Uy, Mount Iriga! Kuya, anong zona na po ini? Ay, zone 7. Ayan po. Hirap nung walang sasakyan, kailangan talaga maglakad. Kung hindi lang kamag-anak yung namatay, hindi kami maglalakad, pero kailangan kasi ililibing na po bukas. Wala nang ibang time para pumunta. Ngayon na, mamayang gabi hindi naman pwede kami mag last night. Ngayon na lang, kaya tiis-tiis lang ng konti. Sige po. Ang ganda ng palay. Yung iba inani na. Oh. Lapit na daw kami. First time ko dito makarating. Ayan, natatanaw na yung aming pupuntahan doon sa may mga kahoy na yon. Sang banda ba dyan? Di bale, makakarating din kami dyan.
Itong kasama ko ayaw makita sa video. Di bale, siya yung nag-guide. Alam niya to lugar. Ako first time ko. Pero ganda. Malayo sa polusyon yung ganitong mga lugar, mga kalakwatsa. Tingnan nyo naman, oh. Ganda ng kapaligiran. Berdeng berde. Ayan. Ayan. Yan po yung aming nadadaanan dito yan sa Nabwa. Uy, napaka ganda ng simoy ng hangin, no? Preskong presko. Ayan. Sige po, yan na muna yung update dito sa aming lugar.